tungkol sa halimaw. Marami ang nagsabi na napansin ito kagabi. Nagpaparamdam sa pamamagitan ng pagdapo sa mga bubong. Wala namang nabalita ang nabiktima. Parang masasabi ko talagang sinumpa yung kabilang sityo. Sunod-sunod ang pagpaparamdam ng aswang. Ano bang ibig sabihin yan? Bawat bahay talaga dinadapuan eh. Naghahanap siguro ng mabibiktima. Mabuti na lang kamo, hindi na nasundan yung pagkamatay ng yumao mong kumari. Diyos ko, lilipat na lang siguro muna ako ng bahay, babalik na lang ako pagpayapa na. Kabilang sityo ang ginagambala. Malay mo, sa susunod na gabi nandito na yun, nakakatakot. Eh kami din parang lilipat din muna. Hindi ko na kaya yung nangyayari sa lugar na ito. Tapos ang kalaban pa, hindi naman hayop, aswang. Naagaw ang atensyon ni Cora nang makitang papalapit sa kanilang bahay si Mang Onyo. Dumiretso ito sa pagpasok, balisang balisa. Mang Onyo, ano pong nangyari sa inyo? May nakita po ba kayo? Nakumpirma ko. Tama. Babae ang aswang. Hindi ako makapaniwala. Pamangkin ng tatay mo. Anak ng kapatid niya sa ina. Yung nakatira malapit dun sa dulo. Nakita ko siya kaninang madaling araw. Inabagan ko talaga ang muling pagpaparamdam. Sinundan ko tapos, nang magpalit ng anyo, bumungad sa akin ang pamangkin ng tatay mo. Kaya natagalan ako sa pagpunta rito. Hanggang ngayon nagulat pa rin ako eh. Hindi ba alagad ng simbahan ng mga magulang noon? Paanong naging aswang ang anak gayong malapit naman sila sa Diyos? Napatitig si Cora. Hindi matanggap ang narinig. Maging ang ina ay natahimik sa pagkagulat. Parang bagong aswang nga lang eh. Padalos-dalos pa akong kumilos. Balita ko kasi, ilang araw nang wala sa tahanan ng mga magulang. Sumama sa misyon ng simbahan sa ibang bansa. Ano, matutulungan ba natin yon? Wika ni Mang Onyok. Walang maisagot si Cora. Nanatiling nakatitig. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam muna si Mang Onyo. Anak, tapatin mo ko. Kaya mo bang harapin ang pinsan mo? Alam kong merong hindi pagkakaintindihan sa panig nila. Pero iba ang usapin ngayon. Kailangan may kumilos lalo pat mag-isa lamang ang pinsan mo sa kanila. Kung matatagalan sa ibang bansa mga magulang, walang pipigil sa pinsan mo. Gagawin niya ang gusto niyang gawin. Hindi kita pinipilit ha. Ikaw ang bahalang magdesisyon. Napabuntong hininga si Cora. Sa katunayan, wala siyang maisip na solusyon sa problema. Ngayon lang niya naramdaman ang takot na pumuksa ng aswang dahil ang makakalaban ay kadugo. Iniwan muna siya ng ina para makapag-isip-isip. Pagkatapos matimbang ang lahat, nakabuo ng pasya. Nay, hindi ko alam kung gagana yung plano ko ha, pero susubukan natin. Sana mapatawad ako ng mga magulang niya, pati ng Diyos sa kung ano man ang kakalabasan nito. Anak, isipin mo na lamang na ang gagawin mo ay para sa ikabubuti ng iyong pinsan. Bahala na ang Diyos sa paghuhusga. Gawin mo ang sa tingin mo'y nararapat. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ni Cora ang pinsan. Walang tao sa tahanan. Kinakabahan si Cora sa maaaring ginagawa ng mga oras na yon ng pinsan, kaya minabuti niyang magintay. Sa taniman ng kakao nag-abang. Ilang sandali ang lumipas, nagulat ang dalaga. Nakita ang magpinsang si Onyok at Raprap na lumalapit sa bahay. Lumilingon pa ang dalawa. Inakyat ang bakod ng tahanan. Etong dalawang to, hindi lang pala pambibwisit yung inaatupag. Magnanakaw din pala. Sumunod si Cora. Hinuli sa akto ang dalawa. Naghahalongkat ng mga gamit ang mga ito, pero walang nakuha dahil sa pagdating niya. Ang galing nyo, no? Pati pag nanakaw, pinasok nyo na. Kaya kong palampasin yung pangapi nyo sa akin eh. Pero yung magnanakaw kayo,